Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, patatalsikin na. Sa wakas, bumaliktad na. Katunying nilaglag ang Quadcom. Ako po, Representative Stella Kimbo, nahuli ang pagbigay ng pera. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Dahil nga po riyan, ito i-share din po natin, no? Itong Makabayan Black. Nako, hindi sang-ayon sa pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. na ipagliban lang muna ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga po mga kababayan, nalagay po natin sa thumbnail natin, patatalsikin na. Ibig sabihin po, i-continue nila yung impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Bigyan po natin ng reaksyon yan maya-maya lang mga kababayan. At eto pa, Representative Stella Kimbo, nahuli ang pagbigay ng pera. Kasi nga po mga kababayan, sinasabi po no ng mga young guns or ng kamara, no, lalo na po itong si Representative Jay Kung-hun, na hindi responsibilidad ng Vice President ang magkaroon ng pondo patungkol po dyan sa mga ayuda. Dahil nga po mga kababayan, ang dapat law na nagbibigay ng ayuda, at dahil ito ay mandato ng DSWD, no, ay dapat sila lang mga kababayan ang magbigay. Nako po. So yan mga kababayan, isa po yan sa ating pag-uusapan mamaya. At eto pa, si Vice President Sara Duterte naglabas po ng kanyang pahayag ng na point of no return. Tapos sabi niya po, gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. Sa bagay mga kababayan, no? Yan po ang nakikita natin ngayon. Gustong-gusto nilang tanggalin si Vice President Sara Duterte. Pero ang sabi naman po ni President Bongbong Marcos Jr. ay never say never, no? Sabi niya yan, may ano pa pala, may natitira pa palang pag-asa, no? Itong si President Bongbong Marcos Jr. na magkabati pa sila ni Vice President Sara Duterte sa kabila po ng mga nangyayari sa politika ngayon, Bigyan po natin ng reaksyon yan maya-maya lang. At eto na nga mga kababayan, simulan na po natin dito po sa Makabayan Black. Makabayan Black, di sang-ayon sa pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. na ipagliban na lang muna ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang kanilang naging pahayag mga kababayan. The President's public pronouncements against impeachment proceedings represent undue executive interference in legislative affairs, no? Congress, sabi po ng Makabayan Black, Congress as a co-equal branch of government must maintain its independence and exercise its constitutional mandate without pressure from Malacanang. Nako, mukhang hindi susundin, no? Ang lumalabas po dito mga kababayan, hindi po susundin ng Makabayan Black si President Bongbong Marcos Jr. dito sa paghahain ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. So yan mga kababayan, ang lumalabas tuloy ngayon, no? Ito, opinion ko lang ang lumalabas tuloy ngayon, drama lang. Drama lang ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi hindi niya naman pala hawak ang Kongreso, no? Pero bakit niya meron silang private communication, di ba? Sino itong kausap, no, ka-chat ni President Bongbong Marcos Jr.? Kung hindi po si Speaker Romualdez, sino po? Yung mga leaders ng House of Representatives, no? Pero bakit itong Makabayan Black agresibong-agresibo na magkaroon ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte? Yan nga po ang opinion mga kababayan, no? Drama lang yan ni President Bongbong Marcos Jr. Drama lang. Kasi kung totoo yan, no, itong Makabayan Black, hindi na itong gagalaw.
Diba? Kasi mga aso rin to ni Tambay. So yan mga kabayan, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po sa baba. At eto, si Representative Stella Kimbo nahuli ang pagbigay ng pera. Akala ko ba Representative Stella Kimbo hindi pwedeng makialam ang mga politiko pagdating sa mga ayudang yan. Dahil ang dapat na namimigay niya ay ang DSWD. Pero bakit ikaw? Eto, tingnan nyo po kung paano magbigay ng pera si Representative Stella Kimbo. Lah, kinsa mo na, murag kaila. Wala, Oscar! Tati kasada. Tanawa, guys, awa. Relaxing kayo na tanan. Sumo na kayo ng padagat. Tati kasada. Tanawa, guys, awa. Relaxing kayo na tanan. Sumo na kayo ng So yan, mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagbigay ni Stella Kimbo ng pera na ayuda. Akala ko ba bawal makialam ang mga politiko? Bakit nandyan ka? Ikaw mismo, bakit? Kasapi ka na ba ng DSWD? Wala ka na po ba, Teacher Stella, sa Kongreso? At ikaw ay nandyan na po sa Department of Social and Welfare Development. Nasa DSWD na po si Stella Kimbo, mga kababayan. Wala na po siya sa Kongreso kasi siya na po ang namimigay ng pera. Mas malaki siguro ang kitaan dito. Napaisip lang tayo, no? Kasi nandito kung malaki ang kitaan sa Kongreso, nandun po ito sa Kongreso. Nandito sa bigayan ng pera. Kaya ang naisip ko tuloy, mas malaki siguro ang kita dito sa pamimigay ng ayuda. Diba? Kesa po doon sa magtrabaho at gumawa ng mga batas na makatutulong sa ating mga ordinaryong Pilipino. Naku po. Nabisto na. So ayan mga kababayan, yung mga sumasama, no? Yung mga nakikita po nating mga kongresista na hindi naman nila hawak yung distritong yun pero nandun po sa oras ng pamimigay ng mga ayuda, isa lang po ang ating iisipin, no? Baka nga mas malaki ang kitaan. Mas malaki po ang kitaan dyan sa mga pamimigay ng ayuda kaysa po ang magtrabaho doon sa Kongreso at gumawa ng mga batas na makatutulong sa ating mga ordinaryong Pilipino. Yan po mga kababayan, tingnan nyo po, ang laki ng ngiti, no? Hindi na itong ngiti. Ano bang tawag sa ngiti? Mayroon tayong tinatawag na ngiti, tawa. Itong kay Kimbo, mas malala pa ito sa tawa No, tingnan nyo, hanggang abot na tenga ang bunganga ni Kimbo sa pagmimigay ng ayuda. Napo po naman talaga. Ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At ito na nga mga kababayan, Vice President Sara Duterte nagpahayag ng statement na point of no return. Nako, wala nang wala nang balikan to. Gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. Yan mga kababayan, ito po ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, no? So ito po ang sabi. Ito po yung kay Vice President, ito naman po ang kay President Bongbong. Ito muna kay Vice President, sabi niya po, I really believe that that we have reached the point of no return, and it is clear na they are really going after me at gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. So may nagtanong naman po dito kay President Bongbong Marcos Jr. sa isa pong interview. Sabi po nang nagtanong, have you reached the point of no return, sir? Sabi niya, never say never. May pag-asa pa. At umaasa pa na magkakabati sila ni Vice President Sara Duterte. Nako, Vice President Sara Duterte, wag na po kayo magpapabudol. Kasi kaming taong bayan ay sawang-sawa na po sa pambubudol. Di hamak na mas matalino ka po kaysa sa amin. Kaya alam po namin ang inyong desisyon. Kaya nga nasabi niya na wala na. Sukdulan na mga kababayan. Sukdulan na. Naabot na nila yung sukdulan ng point of no return. Anong masasabi nyo dyan mga karabin natin? I-comment nyo na lang po sa baba.
para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sa pagpatuloy ng Quad Committee hearing on good government and public accountability on the OVP and DepEd budget utilization. At sa tila patuloy nitong panggigipit, mamahiya at panghaharas di umano kay Attorney Zolica Lopez, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte, kay Party List Dante Marcoleta. Inisa-isa at ipiniliwanag ang mga paglabag ng mga kapwa niya mambabatas at Vice President Sara Duterte. Sumugod na sa kamara at matapang na humarap sa Quadcom. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos mag-trending sa social media ang komusyon na tila pumukaw sa taong bayan, matapos mag-zoom online ang kalunos-lunos na sinapi ng Chief of Staff ng OVP na si Attorney Zolica Lopez at ang tila pang babastos di umano sa Vice President Sara Duterte sa Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta. Buong tapang na dumalo sa pagdinig ng Kongreso ng Committee on Good Government and Public Accountability at tila sinampal ng buong katotohanan at isa-isang pinaliwanag ang mga di umano'y paglabag ng ilan nitong mga kasamahan at tila ginawang anli ang pagdinig at tila pagiging gowa ng ilang mambabatas sa budget ng Office of the Vice President. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, sumugod sa pagdinig ng Kongreso at matapang na humarap sa mga mambabatas na bumabatikos dito. Buong tapang at tila sinampal ng buong katotohanan ang kapwa nitong mambabatas at ipinaliwanag isa-isa ang di umano'y paglabag ng ilang kapwa nitong mambabatas. Kaya naman sa nangyaring ito, hindi mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sino ba naman ang magtutulungan kundi mga taga Mindanao? Huwag nyo kaming hamunin, handa kaming tumiwalag sa bansang ito. Yung kulang pangako naman laging kinakalimutan. Laging huli ang pag-aasenso. Pero kaming taga Mindanao ang nagpapakain sa Luzon. Mabuti pa, humiwalay na lang ang bansang ito. Obviously naman, mag-lifestyle check silang sangkot sa pagnanakaw versus sa supposedly nakikitain nila. Maraming tayong accountant na magaling maghanap na wala. People of the Philippines, please kilos na. Tol, matapos na ang dapat tapusin. Kung hindi ngayon, kailan pa? Yes, kilos na bago mahuli ang lahat. Please po, people power na. Ipagtanggol naman natin si VP Sara Duterte. Alam naman natin ang buong pangyayari. Kilos na kilos please. Tatay Digong please, kumilos na po. Kumilos na po kayo at binababoy na ng husto ng mga tuwadkom ang hearing. Hindi na pinagsasalita at di na sinasagot ang mga tanong ni Marcoleta. Ito ang gusto ko para sino matalo basta mananalo yung VP Sara Duterte. Promise, di kami papatalo. Thank you for supporting the Vice President. She's the only government official who is trusted, working honestly according to her mandate. Yet, she's been attacked left and right to cover up the corruption in this present administration. She elected by 32 million Filipinos. End quote. At ngayon mga kapanig, sabay-sabay natin panoorin ang viral video. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahalata ninyo eh. Nakakahiya talaga. Inami-dami po ng mga ahensya na pinagkalooban ng confidential fund. Bakit po nag-iisa lang? Bakit po paikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Anong klaseng gawa dito? Paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang katanggap-tanggap na investigasyon? Kung sa dinabi-dami ng mga ahensyang nabigyan ng ganong klaseng pondo, isa lang ang tutugisin mo. Kaya nila ginagawa ito para sa impeachment. Isa sa paraan, baka sakaling makakuha siya, hindi po ganun nga eh, baligtad po ang nangyari eh. Hindi po kayo ang gagawa niyan. COA po, kung yun ang ating objective. Eh bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang, National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang 500. Okay? At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund. Di 250 yun. LGUs, sila ng LGUs. Mga mayors and gobernador. Palagay mo lang 1,000, kalahati nun 500. O di 750 na yun.
What about the GOCCs? Government-owned and controlled corporations, mga 300 yan. Kalahati na lang, 150. O palagi mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Kahit anong komite yun. Kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di pa ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na ang meron kami? Pang-17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayaring ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po, na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po natin busisiin. Tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka ganun, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-o-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-o-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay. Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President, at saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Kaya nyo na pong mag-conclude eh. Ang linaw po nito eh. Hindi na po tayo dapat gumamit ng calculator eh. Wala na pong computer na. Hindi nyo pa kayang i-memorize ito. Why are we isolating the Office of the Vice President? Kung confidential fund. Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin. Sa Lunes po, ako po ay mag-a-attend ng hearing po, ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay na ito. Pipilitin kong pumunta ron. Sana po'y walang mga away, sana po'y maging sensible, sana po ipakita nila the better arguments. Wala na po sana nagawa ng hopya para tayong lahat po ay masaya. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debates eh. Wala na po eh. Noon po, yung unang pasok ko sa Congress, napaka-maingat namin kasi pag-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, mga ganun kami. The Distinguished Congresswoman from Leyte. Ngayon po hindi. Duduruin ka pa eh. Sabi pa ng isa. Sasamahan pa yung panlalaki ng mata eh. Pero you rebuking this committee? Nakakita po kayo ng ganun? Nakakita na po kayo ng ganun? Ngayon ko lang po nakita, ewan ko po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po nyo nakikita ang nangyayari. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice of disallowance. By their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para i-abolish na po ang COA? Hindi po nila magagawa yun. Para ma-abolish mo ang COA, i-amend mo yung saligang batas. Nakakaintindihan po tayo? Gusto kong i-share sa inyo ang pahayag ni Katunying Anthony Taberna laban sa Marcos Jr. administration. Kilala natin na si Katunying ay pro Marcos Jr. Matalik silang magkaibigan. So yan mga kaubayan, dito nga sa nilabas na private communication na kinumpirma naman ni President Bongbong Marcos Jr. No? Ang tanong, mga kababayan, bumaliktad na ba itong si Katunying? Para na ba sa ordinaryong Pilipino itong si Katunying? Or this is only part of the what so-called stick to the plan? No? Diversion ba ito ng stick to the plan? Para mawala muna, no? Yung focus ng taong bayan dito sa mga nangyayari kay Vice President Sara Duterte, sa Kamara, sa kanilang mga impeachment na yan, no? Para ma-divert ang focus ng taong bayan, nagsalita po si Katunying, mga kababayan. So, sa akin naman, wala tayong magagawa dyan kung yan po ang opinion niya, diba? It is his opinion na dapat nating irespeto. Ang problema lang mga kababayan, kasi nagkaroon po na ng bahid, no? Ng medyo
hindi ka nais-nais itong si Katunying, no? Nung una ay pumanig siya sa mga Marcos at ngayon naman ay tinitira niya. Anong meron at bakit tinitira mo ngayon? Anong meron noon? Bakit pumapanig ka sa kanila? Diba? Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong opinion sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.